Hello to everyone at narito na naman po tayo sa isang episode ng Doc on Duty. Ngayong umaga, meron tayong sulat mula sa ating viewer na si Beth Martin at ang kanyang concern ay ang abnormal na paglakas ng kanyang regla. At ito ang sinabi niya kagabi. Good PM, Doc. Recently, nagkakaroon na ako ng mga period na tumatagal ng more than 7 days. Masakit po ang puson ko, tapos madalas ako magpalit ng pads pero natatagusan pa rin ako. Past 40 years old na po ako pero hindi pa ako nagme-menopause. Normal lang po ba ito sa age ko? Thank you. Thank you, Beth, sa iyong pagsulat at narito naman ang isang expert para sagutin ang iyong katanungan. Doc, ano nga ba ang problema ni Beth? First of all, I'd like to thank you, Dr. Cecil, for joining me dito sa discussion tungkol sa problema ni Beth. No? Yung problema ni Beth, depende sa perception ni Beth eh. Pero dito sa pagkaka-frame nitong problema niya ngayon, mukhang hindi siya normal, no? Ang tawag dito ay profuse vaginal bleeding, wherein yung pasyente, nafe-feel niya na from the normal menses niya before, lumakas siya. So, kailangan alam nung pasyente kung ano ang normal niyang dami ng regla. Ang pinaka-common na cause ng heavy menstrual bleeding ay tinatawag nating mga myoma. Ang myoma ay isang benign tumor ng matres na iba-iba ang lokasyon. Ang myoma, kapag tumubo sa loob ng matres, nag-i-increase yung area ng pagdudugo. Dati kasi, kung wala kang myoma sa loob ng matres, ito lang yung area ng dumudugo. Pag meron kang myoma na tumutubo sa loob ng matres, pati ito mag-a-add dun sa pagdudugo. So, number 1 cause yun, no? Maraming risk factors, no? Una, kapag myoma ang pinag-usapan, minamana. No? Pag nag-history ka sa mga kamag-anak, malalaman mo na, wow, may history pala ako sa pamilya ko ng myoma. Isa yon. Pangalawa, bukod sa hereditary siya, no, yung pagiging malaki, no, dun sa mga hormonal na causes. Pag malaki ka kasi, marami kang cholesterol. Ano, cholesterol na ko-convert sa estrogen. Yung estrogen, yun ang nagkukos ng pagkapal na tuloy-tuloy ng lining ng matres. To a point na hindi ka na nangingitlog. Pag hindi ka nangitlog, kakapalan siya ng kakapal. So, wala kang cycles. So, duduguin ka na naman ng malakas, no? Pangatlo, na risk factor yung lifestyle, no? Yung tinatawag nating stressful conditions can cause abnormal bleeding. Ang pinaka-message ko lang sa'yo is, number 1, it's important that you have recognized that you have a problem, no? Yun ang pinaka-importante. Second would be immediately to do something about that problem. Kumonsulta ka na kaagad sa isang doktor or sa isang institution or ospital na alam mong makaka-address ng problem mo about your bleeding. We here at De Los Santos Medical Center are very much updated into all the facilities that you might need for your problem. One would be an ultrasound, immediate ultrasound, to see the immediate cause ng pagdudugo. No? Pangalawa, dahil ang lakas ng pagdudugo, we also have a complete setup of all the laboratories that you need. No? Like we start first with a simple CBC and probably, sabi ko, baka may blood problem. So, merong mga panel na pinag-uusapan dyan. Like for example, yung mga peripheral smears, reticulocyte count, about kung may problema tayo sa dugo. At marami pang iba. No? So, if you only have time to consult us here in De Los Santos, no, we will be happy to address your problem. Remember that at this point, it is important to cure, but it is more important to prevent. At your age, I would like to emphasize that you must visit a gynecologist at least twice in a year for you to be able to know yung mga problema na halos hindi mo pa nalalaman para hindi ka mabigla pag nangyayari sila. Okay? So, always, an ounce of prevention is better than a pound of cure. Maraming salamat, Doc, sa iyong kasagutan at sana, Beth, nabigyan linaw ni Doc ang iyong problema sa iyong pagre-regla. At sa ating mga televiewers na may nais i-abiso tungkol sa inyong mga health concerns, just go to our Facebook page, RxPlus, and leave a message in our inbox. Again, we'll see you next week. This is Doc Cecil, your Doc on Duty. This portion was brought to you by the De Los Santos Medical Center.